Osmel Sousa, el zar de la belleza, dio su top 5 de favoritas del Miss Supranational. En este video vamos a ver. La más bonita que vi de todas es esta. República Checa. ¿Qué? Creo que la escogencia este año estuvo truca. Creo que esto se va para Europa. Las latinas, la única de Venezuela. Pero bueno, en ese video también nombró a Nigeria, que le gustó muchísimo, a España también, y a la chica de Iceland, que como sabemos, pues ella tiene mucha experiencia en concursos de belleza. Así que bueno, esas son las 5 favoritas de Osmel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué? Pues debo decir que yo concuerdo muchísimo, de hecho, concuerdo bastante. So inyong napanood mga kapolitika itong very controversial na naman ngayon na video ng Queenmaker na si Osmel de Sousa, dahil usap-usapan siya ngayon dito sa kanyang naging pahayag na kung saan ay sinabi niya yung kanyang top 5 favorite dito sa nagpapatuloy na Miss Supranational 2026. So ayon dito sa video na ipinalabas sa social media, ang top 5 daw ni Osmel ay itong si Venezuela, si Spain, Czech Republic, Iceland, and Nigeria. So ito yung top 5 favorites ni Osmel. At ang problema kasi dito mga kapolitika ay nagbigay pa siya ng hindi magandang komento dito sa pambato ng Indonesia na si Agnes Rahajing, na sabi niya na she cannot win daw. So nag-react tuloy ang mga netizen dito sa social media at hindi nagustuhan itong naging pahayag ni Osmel, kung kaya ngayon ay inaatake siya dito sa kanyang page. So sabi dito sa isang post, saying she cannot win does not make anyone a better person, and saying if she wins it's because there's a trick is an incredibly serious accusation. He should not make such hurtful statements about Agnes unless there is actual proof to support them. Otherwise, justice should be served. We should never judge a book by its cover. Every candidate deserves respect, and we should acknowledge the hard work, dedication, and sacrifices they make to represent their respective countries and their people. Let us continue to celebrate beauty and diversity and unity in pageantry. We Filipinos, no matter what, will always support these girls from different countries despite our differences, especially when it comes to our personal opinions. We all have our own bets, and of course, we prioritize and support our own representatives. That is completely normal, and it is our way of showing our love, full support, and passion for our own candidates and for pageantry. However, this public statement from Osmel Sousa is definitely unacceptable. Yes, he is a renowned queenmaker, but that does not give him the authority to humiliate Agnes Rahajing, who is competing at Miss Supranational 2026 and proudly representing her people and her country, Indonesia. So ito mga kapolitika ang opinion ng ating netizen dito sa social media, kung saan ay dinipensahan itong si Agnes dito sa pang-humiliate, pang-downgrade ni Osmel, kasi alam naman natin na may pagka-racist rin itong si Osmel, especially sa mga Asian. At sa mga hindi nakakaalam, itong mga Latinos ay ang sabi nila, ang mga totoo daw talaga na mga Latinos, yung figure nila mga kapolitika ay may halin tulad lang din sa mga brown skin Filipino. Kung kaya lang daw merong mga puti, merong mga Latinos na may kulay yung kailang mga mata, ay dahil na hybrid na sila dito sa mga Europeans, which is true enough dahil nga sa invasion at yung pananakop ng mga Europeans sa kailang mga Espanyol, mga Dutch, mga Americans at kung ano-ano pang lahi mula sa Europe, ay nagkaroon sila ng hybrid. Kung kaya yung ibang mga Latinos may mga kulay yung buhok nila, may kulay yung kailang mga mata, may mga mapuputi, matatangos ang kailang ilong, ay dahil yan sa lahi rin ng mga European, mga German. So ganun kasi ang sa mga hindi nakakaalam, ang natural talaga daw ng mga Latinos ay mga brown skin na kagaya lang din ng mga Pinoy at hindi ganoon katangos yung kailang ilong. So grabe yung pag-humiliate ni Osmel dito sa pambato ng Indonesia na si Agnes Rahajing. Kung kaya ngayon ay galit na galit yung mga Indonesian dito sa renowned queenmaker na si Osmel de Sousa. So
nirespeto natin at ginagalang natin yung opinion ni Osmil kahit wala sa top 5 favorite niya ang ating pambato na si Katrina Ligado. So hindi rin naman ganoon kaingay ang pangalan ni Katrina mga kapolitika dito sa Miss Supranational, pero sinusuportahan pa rin natin ang ating candidate na si Katrina sa kanyang laban dito sa Miss Supranational 2026, either manalo or matalo man. So bawi na lang tayo next year sa ating pambato na si yung taga Pampanga kasi malakas din yun. So kung hindi man po tayo papalarin this year, ay sa susunod taon ay bawi na lang tayo doon sa ating pambato na taga Pampanga, si Alison Hetland. Okay, so yun mga kapolitika, at tayo aminado naman na hindi ganoon kalakas kaingay ang pangalan ni Katrina dito sa Miss Supranational 2026. At least last year ay nakapasok tayo sa top 5 sa ating pambato na si Tara Valencia. So ang masasabi ko dito sa naging reaction or sa top 5 prediction ni Osmil ay hindi natin masasabi mga kapolitika na ito na talaga yung mangyayari dahil wala namang impluensya itong si Osmil dito sa Miss Supranational. So hindi natin alam kung mayroon siyang mga connection, mayroon siyang mga nalalaman. Abangan na lang po natin sa mga susunod na kabanata. So yun po ang ating update dito sa Miss Supranational 2026 at dito sa sinabi ni Osmil. Ano po mga kapolitika ang inyong maging reaksyon dito sa top 5 di umano ni Osmil sa Miss Supranational? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.